Magandang gabi Magandang gabi mga kapatid. Ang bali ang share ko po ay tungkol po sa pagsubok, yung sa John 15, verse 15, 18 to 21. Ang galit ng mga taong makamundo sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sabi sa 18, sinabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapupuutan. Sa 19 po, kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila. Kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napupuot sila sa inyo. Sa 20 po, tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Sa 21, uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Di ba po hindi na malilipas ang araw o na hindi tayo makakaranas ng isang pagsubok ang mga Kristiyano at kahit hindi po mga Kristiyan, nakakaranas din po sila ng mga pagsubok sa buhay. Halos lahat ay, kahit po mga bata, nakakaranas ng hirap na marahil ay hindi gaano kagrabe ang sinasapit ng ibang tao kumpara sa dinaranas mo, pero ito ay maituturing pa rin na pagsubok na kanilang pinaghihirapang malampasan. Wala na sigurong mas mahirap pa sa mga dinaranas sa mga Kristiyano pagdating sa pagsubok, kagaya nga ng mga sinasabi sa John 15 verse 18 to 21. Hindi ito katakataka dahil sinabi pa ito ni Jesus na tayo ay makakaranas dahil kaaway natin ang mundo. Noong pa man po ay hindi na gusto ng mundo ang paniniwala at pananaw sa mundo sa mga Kristiyano. Mulang makikita na ang mga kamatayan ay tinuturing na kapakinabangan. Sabi nga po sa Pilipos 1 verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo, at kung mamamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Dito ka lang din po makakakita ng ibang klase ng pagmamalaki na imbes na sa achievement o sa position tayo ay sa position tayo nagyayabang, sa ating kahinaan sa makatuwid, taliwas sa standard ng mundo ang standard natin, kaya ayaw ng sanlibutan sa atin. At sari-saring pagsubok ang ating dinaranas, gaya nga noon. Di ba po nung COVID-19, di ba, marami po tayong mga pagsubok na dumating sa atin. May mga nawalan ng trabaho, walang makain, may mga na nagkakasakit, at meron din mga namamatayan. Pero patuloy tayong tumatawag at nagtitiwala sa Kanya. Gayunpaman, anuman ang dami ng pagsubok ang ating dinaranas, alalahanin natin na ang Diyos ay dumanas nito. Meron po akong mga po rito na kagaya po sa unang Pedro 4 verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo kapag sinubok ang inyong pananampalataya. Huwag ninyong isipin kung ano na ang nangyayari sa inyo. Marami sa atin, lalo na ang mga Kristiyano, na nagugulat minsan po pagka nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Nakakalungkot dahil isa rin ito sa mga tinuturo sa atin ng mga pastor o mga mangangaral sa atin. Na ang salita ng Diyos, kadalasan ito'y buong bibig ng mga nagtuturo ng Ebanghelyo, na ang word of faith na ang tinuturo ay pag ikaw ay anak ng Diyos,
ay hindi ka na makakaranas ng paghihirap o pagsubok, bagkos ikaw ay palaging pagpapalain ng mga material na bagay. At magkakaroon ka ng best life dito sa lupa. Ito ay mali. At ang mga pagsubok ay dapat asahan at hindi dapat nating at hindi tayo dapat nabigla na dumarating ito. Sa unang Pedro 4 verse 16 po, ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya, sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag tayo sa pangalang ito. Maliwanag sa Biblia na dapat ay asahan itong mga pagsubok at huwag mabigla. Ito ay dapat pang ipagmalaki at huwag ikahiya dahil tiyak na tayo ay Kristiyano. Sa Roma 5 verse 12 po, dumating ang kasalanan po noon sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Ito ay nagpapaalala na nandito pa din tayo sa makasalanang mundo. Ang mga pagsubok na ating nararanasan ay resulta ng kasalanan na nagsimula sa pagsuway ng ating unang magulang na sila Adan at Eva. Kaya po, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Dahil dito, nagsimula maghari ang kasalanan at nagresulta ng mga sakit, lahat ng aspeto na nagdudulot ng mga pagsubok. Sinabi po ni Jesus na magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Nawa ay palagi tayong mapag-alalahanan, tayo pa din ay nasa mundong ito kaya kailangan nating maging maingat. Sa John 16:33 po, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ito po ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kung babasahin po natin ang talambuhay ni Jesus, makikita natin ang nadidismaya po siya sa kanyang mga disipulo, ibang mga pinangungunahan ng takot at pagdududa. Sabi po sa Mateo 8 verse 26, sumagot si Jesus, bakit kayo matatakot kay liit ng inyong pananampalataya? Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon, at biglang kumalma ang tubig. Patunay lang ng nakatingin ang Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya dapat nating malaman na napatatatag tayo ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa Santiago 1 verse 3 naman po, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan ng inyong pananampalataya. Ang pagsubok ang siyang sumusukat kung gaano katatag ang pananampalataya at kung gaano tayo dumedepende sa Panginoon. Ine-exercise niya po tayo kung sa ating pananampalataya at habang ginagamit natin ito, mas lalo tayong lumalakas at tumitibay. Ito ay marka ng pagiging pananampalataya ang lahat ng Kristiyano na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at uusigin, sabi nga po. Sa 2 Timoteo 3 verse 12 naman po, ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Tanging mga nanampalataya lang ang kinakasiyan ng banal na espiritu ng patience at self-control. Ang pinaka-importante mga dapat nating palakasin. Ito po ang kahinaan ko. Ang self-control. Pero po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinuturuan niya po ako. Alam ko po na pinaparanas niya sa akin ang pagsubok na yon para patatagin ako at maging matuwid na tagasunod niya. Kaya lagi ako umiiyak sa Panginoon. Alam ko kasi na hindi ako ganun ka, pa sa kanya, na talagang sabi ko, inaano ko nga na talagang patatagin niya pa ako ng gusto. At
mas gusto ko po na pinapakita niya sa akin na binibigay niya sa akin yung mga pagsubok na yon na tinuturuan niya, doon po ako natututo. Doon po ako natututo sa buhay ko na sa mga pagsubok na binibigay sa akin ng Panginoon na kailangan. Sabi nga po, di ba, kung si Jesus nga po tinapagtapakan na eh, tayo po pa kaya mga tao lang. Kaya po, pagka dumaan po sa akin yung pagsubok na may dumarating po sa akin pagsubok na yon, iniisip ko na lang po na ganun po, kasi Jesus nga po, di ba, tinapagtapakan lang nila. Tayo pa kaya na ako pa kaya na tao lang ako, na wala silang kung ano mararamdaman natin. Pero, pagka tayo nakarinig na ng mga salita ng Panginoon, pagka na-meditate natin yon, kahit na dumating ang pagsubok na yon, bigla mo na may isip na, syempre sa una, umaamin ako sa inyo, sa una, oo, andun yung parang sama-sama ng loob ko, pero hindi ko siya sinisisi. Nakikipag-usap ako sa kanya, sinasabi ko, Lord, ano pong gusto niyong iparating sa akin sa dumarating na pagsubok na to? Ano pong gusto niyong ipaalam sa akin na dapat kong gawin? Ganun po ang ginagawa ko pagka dumarating po yung pagsubok na yon. Kaya po, sabi ko nga po katulad nitong huling mga nakaraan, akala ng iba, lagi ako masaya, nakikita nila, nakangiti ako. Sasabihin nila, buti pa si Diana, walang problema. Ngingitihan ko lang sila, tapos, pero syempre hindi naman nila alam kung ano yung nasa loob ko, kung ano. Pero yung pagsubok na yon, sabi ko nga buti nga nakikita nila kahit na meron akong pinagdaraanan. Akala nila wala kasi anak ako ng Diyos Nang inaano ko sa sarili. Na talagang nagpapasalamat ako. Kasi siguro kung noon na Diana, baka hindi ganito yung gagawin ko. Na sabi nga nila, okay lang. Di ba sabi nga ng Panginoon, hayaan mo lang. Hindi naman iyan ang kaligayahan na kailangan natin Ako sa totoo lang po, hindi ko naman kailangan ng mga, kontento na po ako kung anong meron ako. Hindi po ako, lagi ko nga lang po pinagpipray kay God na ang gusto ko lang po talaga isang buhay na tahimik, masaya kami pamilya. Yun lang po. Pero yung mga material na bagay na yan, hindi na po ako humihiling sa kanya. Hindi po sa yun po talaga, talagang ilagi ko sinasabi sa kanya na, Lord, alam ko po, kulang pa. Alam ko po, kulang pa ako sa sarili ko. Alam ko po, ang dami ko pang dapat baguhin. Kaya po talagang, ako po, kahit na sa madaling araw, minsan pag nagigising po ako, nakikipag-usap po ako sa kanya. Kasi, iba po sa totoo lang po, iba po kasi talaga ang saya pag na kay Lord ka na Iba po yung mararamdaman mo saya, makukontento ka na kung ano yung meron ka. Talagang ipapakita niya sa atin. Kaya po, sabi ko nga po dito po sa self-control po na to, alam ko po, kasi kagaya po sa mga bata, syempre, pag makulit, lalo na't may ginagawa ka. Kaya nga po, yun po, lagi kong pinagpipray, Lord, alam ko po, kulang pa ako sa self-control na to. Alam ko po yun. Alam ko po, kailangan totaling, wag ka na magalit. Kumbaga kasi, parang ang ano ko po, sabi ko nga po sa sarili ko, hindi ko kaya yon. Pag tayo gumawa sa sarili natin. Pero pagka inalaw ni Lord, di ba, magagawa natin, makakaya natin. Kaya po, nung sabi ko na magme-message, talagang ito po ang umano sa akin na nagrema about po sa pagsubok. Kasi talaga pong marami po siya sa akin, hindi lang po siguro ganong pero talagang marami po siya sa akin pagsubok na ibinibigay si Lord. Ganun pa man po, hindi naman po ako na kahit bigyan niya ako ng pagsubok. Nagpapasalamat pa nga po ako kasi talagang
Sabi ko nga po, kung hindi niya ako bibigyan siguro ng pagsubok, siguro hindi ko may isipan na lagi makipag-usap sa kanya. Hindi ko may isipan maggawa ng message. Kasi, kumbaga, parang magiging abala yung isip mo sa iba eh. Pagka talagang hindi kanya yung ibig sabihin yung wala siya sa yung pinapasubok na para makaya mo talaga yung mga ano na yun. Kaya yun po, sabi nga po dito, kung tayo ba ay nauusig dahil sa ating pananampalataya, dahil kung hindi ay dapat mangamba tayo dahil baka itinuturing kang kaibigan ng mundo. Kaya nga sabi ni Pablo na lahat ng namumuhay para sa Diyos ay daranas ng pag-uusig. Ito po ay may gantimpala sa langit. Napakasarap isipin na ang lahat ng ating mga pagtsatsaga, paghihirap, ay napupunta sa wala dahil itong ating pagtsatsaga at pagsubok ay may kaakibat po na gantimpala o reward sa langit yan. Sabi po sa Mateo 5 verse 11 to 12, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Kaya po habang padami po ng padami ang pagsubok na ating nalalampasan, mas lalong dumadami din po ang ating gantimpala sa langit. Hindi lang po sa langit makikita ang magagandang epekto ng pagtatagumpay sa mga pagsubok, kundi meron din isang naidudulot na mabuting bagay kahit sa lupa. At sabi nga po sa Roma 5 verse 3 to 4, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Nangangahulugan po na habang palakas po ng palakas ang ating pagtitiyaga, katatagan at pag-asa, ay kalaunan ay hindi na tayo basta-basta nagpapa-apekto sa mga pagsubok. Lagi po nating tandaan sa bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Panginoon sa nadaranasin natin, lagi itong may kaakibat po na kaluwalhatian niya. Tama ang sinabi ng unang Pedro 4 verse 16 po. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Kaya po kung tayo po ay nakakaranas ng mga kahirapan, maltrato, pangungutya, o maging pagdaranas ng pisikal na mga pananakit, dahil sa pagsunod po natin kay Kristo, ay hindi dapat ito ikahiya. Dapat ikatuwa at ipagmalaki. Marami din po mga Kristiyano ang nakakadaranas ng kahirapan. Sabi nga po sa Roma 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Unang-una po ang mga Hudyo at gayon din po ang mga hindi Hudyo. Ngayon, alam na natin kung paano dapat tignan ang mga pagsubok. Kaya po, magpasalamat po tayo sa Panginoon pagka tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Huwag po tayong matakot at huwag din po nating isipin na hindi natin yung makakaya. Manalangin lang po tayo sa Panginoon. Manalangin, tapos kailangan po natin magalak para po maibigay po natin lahat ang lahat ng papuri sa Panginoon. Marami pong salamat. Yun lang.